Ito naman sa kabila, ito naman ito ay matatawag natin na pro-Philippines. Pro-Philippines. Ito si Senator Cayetano at saka si Senator Marcolita. Pro-Philippines. Yun. Ito naman si Erwin Tolpo at saka ito si Win Gatchalian. Ito ay pro-Malacanang. Pro-Malacanang to. Bakit pro-Malacanang? Pang ano eh. Akala lang natin, itong hinihintay ni Cayetano na handa naman siyang bumaba daw sa pagiging niyang Senate President basta mayroon na kayong 13. Ang nakita kasi ni Cayetano, 12 lang. Hindi naman niyo pinaalam na 13 na pala kayo dyan. Sir Erwin, Sir Gatchalian. Ang alam mo namin na 11 kayo. Tapos sumipot si Escudero, di 12. Nagtaka kami. Bakit pinipilit ninyo? Wala kayong binatbat na 13. Yun pala, 13 na pala kayo. Akala namin, kung senador ba yung pang 13, presidente pala. Ito po mga kababayan, nabasa ko natin ito sa website ng Senate of the Philippines. Ito po na ang Senate President pro tempore ay si Win Gatchalian. At ito naman sa majority si Senator Zubiri. At ito po ang pinaniwalaan ko na Senate President hanggang ngayon ay si Senator Alan Peter Cayetano. Pero wala na tayo magagawa mga kababayan dahil alam mo natin na sa kasalukuyan ay sila na po ang may makapangyarihan. Sila na po ang kinikilala ng Malacanang, sila na po ang kinikilala ng Kamara at kinikilala kung ano-ano pa namang mga ibang mga agencies ng ating gobyerno. Kinikilala na si Win Gatchalian, so irerespeto na lang natin mga kababayan dahil alam nyo po na napag-isip-isip ko kasi na bakit nagkaroon sila na 13 naman yung kinakailangan at 11 lang sila nung nakaraan at nagiging 12 nung dumating si Escudero. Tapos yung dumating si Escudero, ano na yun? Parang mayroon na sila mga posisyon, di ba? Pagtanto ko na sabi natin na kailangan ang 13, hindi naman nila pinaalam na 13 na pala sila. Ang bilang lang natin ay 12. Pang-12 si Escudero. Hindi pala, di ba? Saglit lang si Escudero yung pumunta doon tapos umuwi agad. Pang-13 pala yun si Escudero. Pang-13. Yung pang-12 si Marcos. Naalala ko kasi, hindi ko kasi alam na kasama pala sa bilang ang presidente. Pang-12 pala yun. So kulang lang ng isa para talaga ito mahirang ito si Win Gatchalian. Kaya andoon si Cayetano na pag-utusan. Anak ng kagago. Kagatawa-tawa talaga, no, mga kababayan? Ano lang parang magic lang Pinakita ito. May iba palang, may tricks pala dyan. May tricks. Ito po mga kababayan na talo ang marunong ka sa batas kaysa marunong mambutas ng batas. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Legal tong ginawa nila?
o illegal. Dahil marami tayong nakikita sa mga abogado na nagsasabi na kailangan talaga ang 13. So ang pinakita nila 12. Pero kaya pala pinilit nila, hinirang na nila, kinikilala na sila sa Kamara, kinikilala na sila sa Malacanang, pandusi pala si Marcos. Totoo pala yung sinasabi ni Senator Cayetano. Hinito na lang ngayon na itatawag ko sa iyo kahit sa puso ko, ikaw pa rin ang Senate President, Mr. Attorney Cayetano. Iniisip kasi namin 13 talaga. Totoo pala yung baka yun ang pinakamahirap. Kung magkatotoo itong sinasabi ni Senator Peter Alan Cayetano na baka sa susunod na mga mga henerasyon magkaroon lang na ng instead na ang majority dyan ay 12 plus 1 baka magiging lang daw 1 plus 1, isang senador at isang presidente. Yun pinakamahirap mga kababayan At dito, wala na tayong magagawa. Andyan na, nakasulat na. Wala na. Si Senator Alan Peter Cayetano, hindi na siya, wala na siyang title na Senate President. Wala na po. Pero kita natin mga kababayan, Senate President pro tempore, wala pang Senate President. Sila lang nagdagdag na acting Senate President, si Win Gatchalian. Ay nako. Dito tayo sa magandang topic mga kababayan. Ito. Balik tanaw tayo sa mga nangyayari nung nakaraang linggo. Ito nangyari sa nakaraang linggo sa Blue Ribbon Committee hearing. Na pinangunahan ni Senator Marcolita. Sino ang kasama niya doon sa sala? Diyan sa Senate. Sino kasama niya? Ang 18 Marines na hindi pinaniwalaan nila. 18 Marines na mga witnesses kung paano kinarga ang mali-malitang pera. Kung saan dinadala ang mga mali-malitang pera. At nagturo kung sino ang nag-guide sa kanila kung saan dadalhin ang mga mali-malitang pera. Di ba? Yun ang bitbit ni Senator Marcolita doon. Na ang pakay ni Senator Marcolita, napatukoy kung sino talaga ang ulo ng korupsyon na yon dahil napakalaking halaga. Pero dito naman sa dating Blue Ribbon Committee Chairman na si Lacson, itong mga 18 Marines, hindi ka panipaniwala. Kaya hindi niya inimbita. Itong mga witnesses mga kababayan, maniwala man tayo't hindi, pero itatry natin ang ilang kredibilidad. Tatanungin natin sila kung totoo ba o hindi. Ito ang tamang proseso. Pero sa nangyari ni dating Lacson, hinusgahan na niya na walang kredibilidad itong 18 Marines, kaya 18 lang niya pinatawag. Antindi, di ba? So, kay Marcolita, kay Lacson, makita natin yung pagkakaiba na. Pagkakaiba talaga. Pero dito tayo sa kay
kay Gatchalian at saka kay Erwin Tulfo. Nito ang pinakamatindi mga kababayan. Ito talaga pinakamagaling na hearing. Ito talaga ang pinagyayabang ito ni Erwin Tulfo. Hindi ko na hindi na matutuloy yung hearing sa Huwebes. Sa Lunes na. Dahil yun ang legitimate na Blue Ribbon Committee hearing. Kung magpipilit sila, binata pa to. Ito ang yabang. Ito ba dagdag yabang ha? Balikan natin ang yabang nito ni Erwin. Sabi niya, kwiliwan ko siya at kakalad-kalin palabas. Nag-ibang isip. Tumawid yung bayag sa lalamunan. Tumawid yung bayag. Nagsuri. Tapos mga kababayan, nagsuri na siya. Sa madaling sabi, di Lunes na. Nag-hearing ang bait ng boses ni Erwin Tulfo. Malumanay na malumanay ang bait-bait pakinggan ni Tulfo. Akala ko ginunguya na niya yung bayag niya. Ito. Sino ang dala ni Tulfo? Sa Blue Ribbon Committee hearing niya na sinasabi niyang legitimate? Pinagyayabang niya, legitimate. Hindi ba natapos ang kanilang hearing? Pinalitan na ng title ang kanilang hearing. Hindi na hearing, Blue Ribbon Committee meeting. Bakit ito tatawag na hearing? Walang mga witnesses. Ang dala ni Tulfo. Ang tagasira ng mga witnesses, yun ang bitbit niya. Kung sino mga kababayan, siguro alam nyo na kung sino yun. Kapangalan niya, Tagatibag. Matibag talaga. Tagatibag ng mga witnesses. Si Matibag, yung dala. Saan ka pa? Yung Blue Ribbon Committee hearing, instead na mag-imbestiga ka, yung kasama mo doon, investigador. Saan ka pa? Ang resource person mo, dapat sana sa hearing, resource person mo, mga witnesses. Diba? Ang kay Tulfo, ang resource person niya, investigador. Ang talino, di ba? Matalino talaga. Wala na tayong magagawa dyan So, dito magkita natin, mag-compare natin dito sa dalawa. Kung sino talaga ang marunong sa batas. Hindi ibig sabihin na sila ay mababatas, sila ay marunong na. Alam mo natin mga kababayan, marami na, hindi na tayo bulag. Marami na tayong naririnig. Ito naman sa kabila, ito ay matatawag natin na pro-Philippines. Pro-Philippines. Ito si Senator Cayetano at saka si Senator Marcolita. Pro-Philippines. Yun. Ito naman si Erwin Tulfo at saka ito si Win Gatchalian. Ito ay pro-Malacanang. Pro-Malacanang to. Bakit pro-Malacanang? Akala lang natin, itong hinihintay ni Cayetano na handa naman siyang bumaba daw sa pagiging niyang Senate President basta mayroon na kayong 13.
Ang nakita kasi ni Cayetano, 12 lang. Hindi naman niyo pinaalam na 13 na pala kayo dyan. Sir Erwin, Sir Gatchalian. Ang alam mo namin na 11 kayo. Tapos sumipot si Escudero, di 12. Nagtaka kami. Bakit pinipilit ninyo? Wala kayo binatbat na 13. Yun pala, 13 na pala kayo. Akala namin, kung senador ba yung pang 13, presidente pala. Di parang halos nagkatotoo yung nagkatotoo yung hula yung joke ni Senator Cayetano na natatakot siya baka sa mga susunod na panahon yung butuhan dyan magiging 1+1 lang, hindi na 12+1 ang majority. Yun yung kakatakot ni Cayetano. Yung sinasabi niya, kung naalala niyo mga kababayan, dahil ang majority kasi 12+1. Hindi nyo sinasabi kasi 12 kayong senador plus 1 yung presidente. Ang Cayetano, natatakot siya baka 1+1 na lang. Isang senador at isang presidente. Pero okay pa ngayon, naupisahan nyo na 12 ang senador, isa presidente. Okay, palakpakan. Kayo na. Kaya pala, ito. Nakasulat na. Harap-harapan na. Ilalagay sa ating website. Website sa Senate of the Philippines. Senate President Pro Tempore. Dapat ang nauna dyan, Senate President. Tapos, susunod, Senate President Pro Tempore. Tapos yung may mga kasunod-sunod pa, anong susunod yan? Bakit wala? Bakit inililihim ninyo na 13 na pala kayo dyan? Madali man nang isulat yung pangalan ni Bongbong Marcos. Pareha man lang yung mga litra, hindi naman yun nahanapin mo pa sa ibang alphabet. Madali lang. Bakit nahiya pa kayo? Nahiya pa sila isusulat yung sinong pang 13 nila mga kababayan. Bakit pa? Nung bisa na ninyo napakapala na mukha, bakit makahiyaan pa? Lubos-lubosin nyo na. Ngayon pa kayo nahiya? Naku po, 2 taon na lang natitira, tapos mahihiya pa kayo? Nako. Pagkapala na mukha, itudo nyo na. Diba, ikis-kis nyo pa kang saan-saan magagasgas pa. Pagkapalan nyo na para wala nang Dito natin makikita mga kababayan Dito describe ko itong 4, itong litrato dito. Kay Cayetano, wala akong masasabi na labag sa batas yung ginawa niya. Naayon sa batas, nasusulat sa batas. Kay Senator Marcolita, wala akong masasabi rin kung anong masasabi ko kay Senator Cayetano. Gayon din ang masasabi ko kay Senator Marcolita. Patungkol naman nun sa kanilang paniniwala sa Panginoon, yun saludo ako. Itong dalawa dito sa kabila, pag magbanggit ito ng mga Bible verse, baka uusok yung bibig nila. Kaya di ko marinig-rinig itong magsasabi sila may mga quote sila na galing sa banal na kasulatan.
o galing sa galing sa banal na aklat ng bansang Pilipinas itong konstitusyon natin. Ayaw nila sagrado, baka masusunog sila. Kaya mga sir, paalam mo dyan kay Senator Marcolita, kay Senator Cayetano na, oy, tama na ho yung pagbabasa ninyo ng rules, Senate rules na ang majority natin ay 12 plus 1. Dati na kami, naka 12 plus 1 na kami. 12 senador at isang presidente. O yun. Yun sana, para matapos na ba? Para malaman na ng mga tao na ayun pala ang tama. Hindi pala yun tama yung sinasabi ni Senator Marcolita at saka ni Senator Cayetano na lahat ay senador na 12 plus 1 ang kailangan. Hindi man ninyo ipaalam na 12 senator plus 1 president. Ako, kayo talaga. Pag hindi kami nag-recess, hindi namin malaman. Isusulat din ninyo kung sinong pang 13. Nako.